May iba't ibang interpretasyon sa disinformation o maling impormasyon. Yan ang paniniwala ng Meta, ang global technology conglomerate na may hawak sa ilang social media platforms kabilang na ang Facebook. Sa ika-4 na pagdinig ng House Tri-Committee sa Disinformation, tinanong ni Antipolo Representative Romeo Acop kung dapat pahintulutan ang mga maling impormasyon sa social media. Sagot ng representative ng Meta na si Rafael Frankel, umaasa sila sa third-party fact-checkers para usisain kung totoo o hindi ang impormasyon. Layon kasi nila na balansehin ang freedom of expression at seguridad ng social media users. We're in a world right now when people disagree on what's true and what's not true. The approach we have is based on remaining a neutral platform that tries our best in very difficult circumstances, in very robust democracies like the Philippines, where there are very charged political debates going on. Hindi nasiyahan si Acop sa paliwanag ng Meta na tila iniiwasan aniya ang tanong. Ibinahagi naman ng Meta kung paano nito minomoderate ang content sa kanilang social media platforms. Gumagamit ito ng artificial intelligence, human reviewers at user reports. Partikular naman sa misinformation, tatanggalin nila ang pinakadelikadong post na pwedeng magdulot ng physical violence. Babawasan ng ibang klase ng misinformation o yung mga klase na hindi magdudulot ng karahasan at magbibigay ng abiso sa social media user na may disinformation ang content na nakikita nila. There are topics that are much more difficult, right, and much more highly nuanced and very contextual. And misinformation tends to be, not always, but tends to be more in that second bucket of more difficult types of content to moderate. Inamin din ng Meta na wala silang entity na responsable sa content moderation sa Pilipinas. Para kay Acop, crucial ito para sa mga Pilipino na may hinaing. Kaya naman, we are exploring the idea of requiring accreditation or registration for social media platforms operating in this country to ensure that there is a readily accessible, responsible point of contact that understands and complies with our laws. Bago mag-umpisa ang pagdinig, nagkilos protesta ang grupong Bayan Muna sa labas ng Batasang Pambansa para pananagutin ang fake news peddlers at red taggers. Nagsabit ng puting ribbon ang mga nagprotesta sa gate ng Batasan bilang simbolo ng kanilang hiling sa katotohanan at hustisya. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.